So, that explains everything. Yun ang nasa isip ni Darius habang hinihila niya si Bella papalabas ng mall. They went to the parking area. Umuulan na naman. Akala niya tuloy-tuloy na ulit ang paganda ng panahon dahil nalusaw na raw ang LP. Yun pala may mga pag-ulan pa. Hindi naman niya pwedeng iiwan si Bella dito sa mall. May kalaban dito at hindi niya pwedeng pabayaan ng anumang sa kanya. It was clear and he heard it. Nalaman na ni Darius kung nasaan ang pera ng kanyang pinadala na naglaho lang na parang bula. Nasa kay Henry yun. He stood up for a while watching the rain. Katabi niya si Bella. Darius, Bella said beside him. Binitawan niya ito't namulsa siya pero hindi pa rin ito tiningnan. Bella blinked. Hindi niya alam kung paano siya magpapaliwanag. She knows that she badly needs to explain to him. It was his money though. It was from her shares. Again, wala siyang ni anumang katiting na karapatan sa kahit na ano sa asyenda dahil lahat ng sintimo'y binayad sa pamilya ng babaeng nakasiping ng kanyang ama. And as a fresh new start, Ferret just have her father the opportunity to work as a farmer inside the De Guzman. Ayon sa kwento ng kanyang mommy, ay hindi rin nakapag-ipon ng dalawa dahil lahat ng naipon ay ginastos sa kanyang abuelo nang magkasakit sa panganganak ng ina niya sa kanya via cesarean section. Tapos nagkasakit ang ina niya. Ang nabili lang ng mga yon ay ang sasakyan na nakuha niya sa mana. Her mother was a very honest woman. Kahit nahikaw sila sa buhay ay hindi nun pinag-interesan ng lahat ng yaman na para kay Darius. Kahit na nakapangalan pa dun ang ari-arian at masagsalin ng lahat. I invested to his firm. Aniya na may lakas ng loob. Invested? Tanong ni Darius sa dalagang parang hiyang-hiya sa kanya. Kitang-kitang pagkailang nito dahil sa mga sinabi ni Harry Wilson. Makahulugan ang tanong ni Darius dito dahil hindi siya naniniwala na investment yon. I help him build his firm. Amin niya dito sa kanya habang nakatingin sa kanya. Sorry, hindi pa malang ipara nitong nakikiusap na wag siyang magalit. Gustuin man ni Darius na magalit, hindi rin niya magawa. Akala ko akin yun. I was so wrong because it wasn't mine. It came from your hard work. I wanted his parents to like me. Mayaman sila kaya gusto ko magpasikat at pumantay. Malakas ang loob ko dahil ang alam ko'y akin pa to. Anito sa kanya sa garagal na boses at parang maiiyak na rin. Magkano lahat yun? Tanong ni Darius dito. 4 million. Parang ikaw na rin nagpagawa ng buong building. He said and she didn't answer. Hindi to makatingin sa kanya at siya lang ang nakatingin dito. Forget it, barya lang yun. Anin na lang ni Darius dito kaya kagad itong napapihit ng ulo tumingin sa kanya. Barya lang? Wow! Ano para kay Darius ang hindi barya? Naisip na itanong ni Bella sa sarili. Well, isa itong bilyonaryo kaya malamang ay barya lang ditong 4 na milyon. Habang sa kanya napakahalaga na nun. Sobrang laki ng pagkakamali niya. Inakala niyang mayaman siya, naglustay siya ng pera, yun pala'y walang-wala naman siya. At ngayon na nagsisisi na si Bella, huli ng lahat. Huwag mo nang isipin ang 4 na milyong nawala. Kakain ka kahit wala yun. Ipaubaya mo na yun sa lalaking umaasa sa pera ng babae para magkaroon ng law firm. Darius said to her but she shook her head. Baliw ka na ba Darius? 4 na milyon yun. Hindi makapaniwalang bulalas ni Bella sa binata. Mas mabuti nang mawala ang 4 na milyon kaysa makipag-usap ka pa sa lalaki na yun. Hindi ako maunawain na karibal, Bella. His eyes flew to her again. Karibal? Okay. It means to say seryoso ito sa mga pinagsasabi nito sa kanya. Hindi ni Bella alam kung paano siya magre-react kaya hindi na siya nakainig pa. She just kept on blinking. It was good to hear that you broke up with him in front of me. At least kampante ako ngayon na ituloy ang bala ko. Wala kang boyfriend at matagal ko na yung hinihintay. Anito sa naglakad papunta sa motorsiklo. Ang yabang talaga nito at hindi pa rin ito nagbabago. Kayabangan yun na hindi nakakabwisit dahil taglay na yun ni Darius dati pa. Ganon talaga to at hindi niya mabang dahil sa yaman nito. Makilala niya ito noong bata pa siya ay palaban na ito at hindi papaapi. Kanino man. Siya lang ang umaapi dito at hindi naman ito umiimik. Halikan at baka umulan ulit. Anyaya ni Darius sa kanya kaya naman bumaba na siya sa sementong daan at lumapit dito. Sinuot nito sa kanya ang helmet pero laking gulat niya. Nang hilahin nito yun bigla't agad siya nitong hinalikan sa labi.
What the? Napanganga si Bella sa ginawi ni Darius. Pero daig pa niyang napipi nang makasampu sa kinatatayuan. Muli itong sinuot ang helmet matapos sa mabilisang halik na yon. Di Kawasaki pa, simple siyang napalinga sa paligid. May mga tao doon at nakita malamang ang nangyari at pinagtitinginan na nga sila. Sa probinsyang yun, hindi sanay ang mga tao na may naghahalikan sa mga pampublikong lugar. At kilala si Darius sa buong Digosman. Imposibleng hindi. The billionaire farmer just kissed a poor lady trying hard to be rich. Nakaramdam na naman si Bella ng panliliit pero hindi siya umimik. Isa sa mga matang nakatunghay sa kanila ni Darius ay ang mga mata ni Harry. Nang lumabas yun sa exit. Nangalit ang mga panganon pero wala siyang pakialam dahil mas galit siya. Ano naman kung nakita ni Haring hinalikan siya ni Darius? Hindi na sila mag-on kaya wala na yung dapat pa maging komento. Mas malala pang ginawa nun sa kanya. Hindi na rin siya interesado kung maghabol man yun sa kanya o hindi dahil wala na rin naman siyang gustong balikan pa kay Harry. Sa pagkadismaya ni Bella ay ngumisi yun at umiling. Para bang nakakainsulto ang dating nun sa kanya pero hindi niya pinansin. Bakit sa halip na magselos ang walang hiyang Harry ay tila ba nang uuyang pantingin sa kanya? Abogado si Harry at mayabang. Kahit kanino'y ganun ang ugali nun. Hindi yun nagpapakita ng talunan kahit yun naman ang totoo. At mas lalong hindi rin naman siya magpapakita na apektado siya. Mas kinakabog pa siya ng mga simpleng galawan ni Darius kaysa sa mga titig ng ex niyang babaero. Sakay na. Marahang sabi ni Darius kay Bella nang mapansin niyang ex-boyfriend nitong nakatanga sa kanila. Baka nakita ng lalaking ginawa niyang paghalik sa dalaga. Mas mabuti na yun. He offered his hand for support and she firmly held onto it. Kawawang Bella. Baka kwata lang at manang habol ng abogado dito at mas lalo ni Darius yung pagmumukhaing tanga at paniniwalaing si Bella talagang may-ari ng buong asyenda. Maiganti malang niya ito sa ginawa ng lalaking yun at pananakit. Pinausad na niya ang motor paalis at iniwan ng abogadong nadapa sa arena na nakatingin sa kanila. Masaya si Darius na nakita nun ang ginawa niyang paghalik kay Bella pero hindi niya alam kung sakit ng kalooban na nakikita niya sa pagmumukha ni Harry dahil mukhang hindi. Kung may nasaktan man doon, baka pride lang bilang isang boyfriend na iniwan, inayawan at hindi na binabalikan. Duda siya kung minahal ng lalaki si Bella sa loob ng 3 taon o baka nga hindi lang 10 beses yun na nakipagtalik sa ibang babae habang nasa loob ng relasyon ng dalawa. Baka mas marami pa. 5 minuto lang ang layo ng bangko sa mall at na-traffic sila ni Bella sa may palengke. Pareha silang tahimik at nasa tabi sila ng isang truck na may mga sakay na mga kalalakihan na tansya mga construction worker. Ang nakalagay sa sidings ng truck ang JSS Engineering Construction. Mukhang ang mga itong pinadala ng kanyang kinontak na kumpanya para sa pagtatayo ng kanyang hotel and resort. Wala namang ibang proyekto sa Digosman na bago, ang bago lang niyang negosyo. Habang naka-red light ang traffic light ay mataman niyang pinasadahan. Isa-isa ng tingin ng mga lalaking nasa truck pero napako sa isang lalaking kanyang mga mata. Literal na nakatitig ang lalaki kay Bella na nakayakap sa kanya. Mahinang mura si Darius nang mapagsinong lalaking yun. Darius? Takang tanong ng dalaga pero umikas ang panga niya at umipit ang hawak niya sa silinyador. What is this asshole doing in Hacienda de Guzman? Hindi lang isang trespassers kung hindi 3 pa. At mula sa pagitan ng 2 lalaki ay nasilip niya ang pamilyar na mukha ng isang babaeng payat na lubog ang mga pisngi. No, hindi totoo ang kanya nakikita. Humawa ka. Mahinang utos ni Darius kay Bella at naramdaman niya ang higpit ng mga baraso nito sa may tiyan niya. When the light turned green, he immediately drove away from his nightmare. Hindi matiyak ni Darius kung namamalikmata ba siya sa mga taong kanyang nakita na lula ng truck ng JSS. Nasa loob na sila ni Bella ng bangko. Ay tulala pa rin siya habang naghihintay sa harap ng isang accountant na nagbibilang ng pera na nakolekta niya. Ang loko. Bakit napili pang loko na yun na magtrabaho sa kanyang resort? He has to confirm it if it's really for him. Yun kaya ang manpower ng JSSEC? Why? Bakit? Bakit buong angkan ang dala ni Balbon? Bakit kasamang kanyang ina? Bakit sa 22 taong nakalimutan na niya ang mga taong yun? Napadpad yun sa lupa ng kanyang ama. Bakit dito pa? At muling naalala ni Darius ang nakaraan niya. Halos hindi nakapaglakad ng maayos si Darius mula sa likod bahay kung saan siya inabot ni Balbo ng bugbog.
Lasing ang lalaki at kadarating lang niya sa paaralan. Hindi nun maapoy ang lutoang digatong dahil medyo basa ang mga iyon ng ulan. Bitbit pa niya ang sapatos dahil lulubog siya sa lubak na maputik. Kapag nabasa ang kanyang sapatos ay wala siyang maisusuot kinabukasan. May exam pa naman sila at excited na siya dahil matagal na siyang nagre-review. Pambato siya ng paaralan sa mga quiz bee at siya ay nananalo sa district level at nakakarating siya sa division level. Science quizzer siya. Yun ang kanyang paboritong subject sa lahat at English. Gusto niyang maging magaling siya sa English dahil gusto niyang maging boss kapag may trabaho na siya. Pero tila gumuho ang kanyang pangarap ngayong hapon. Pakiramdam ni Darius ay nabali ang binti niya sa inabot niyang mga hampas at sipa mula sa kanyang ama-amahan. Nang tangkain niyang lumaban ay dinatnan siya ni Jordan at Buknoy. Saka siya pinagtulungan ng mag-aama kaya ganitong inabot niya. Para siyang binugbog ng aso. May mga pasa siya sa mukat na mabaga ang bibig niya. Pumasok siya sa likod bahay at humawak sa hamba. Napapikit siya ng mariin at tumulong mga luha niya. Bakit siya umiiyak? Hindi siya umiiyak kapag sinasaktan siya. Ngayon lang. Inihulog kasi ng mga yun ang mga notebooks niya at mga aklat sa kanal. Pinaghirapan niya yung bilhin para hindi na siya umasa pa sa kakarampot na kita ng nanay niya sa pagiging hostess. Nagtrabaho siya bilang tagalagay ng mga buhangin sa sako. May maibili lang siya ng gamit sa eskwelahan tapos ngayon ay inihulog lang sa kanal. Eksakto ng kanyang pagpasok ay kapapasok lang din ng mama niya at napatigil nang makita siya. Agad na lumapit si Mariela sa anak na halos hindi na makakilos. Ano na naman ang ginawa mo, Darius? Tumingin siya sa ekspresyon ng mukha nito. He's just 11 years old for heaven's sake. Paano siya nabugbog ng ganito't itatanong pa ng kanyang ina kung anong ginawa niya? Napakabait niyang bata. Sa ganong edad niya ay kumakayod na siyang mag-isa sa halip na maglaro para may baon siya. Mama, alis na tayo. Naiyak na pakiusap ni Darius kay Mariela. Anong umalis? At saan tayo pupunta? Wala tayong bahay. Wala tayong lupa. Saan tayo titira? Sa tulay? Gusto mo bang mamatay ako bago mo ako ialis sa lugar na to? Hindi mapigilan na tanong niya kay Mariela. Sa pagkakaalam niya, mabait si Balbo noong unat kung ano-anong pinagyayabang sa mama niya. Kaya sumama sila sa lalaki. Hanggang ngayon, mabait pa rin yun sa ina niya pero sa kanya'y asal hayop. Pangatlo na si Balbon sa mga lalaking nakarelasyon ni Mariela mula sa ama niya. Ang pangalaway pinapatay muna ito sa bugbog bago gamitin. Tumakas sila at nakilala nito si Bruno alias Balbon. Ang pakilala nun ay malaki ang sakahan sa Aklan at ang taniman ng mga niyog. Akala ng ina niya ay naka-jackpot sila pero katiwala lang palang lalaki doon at hindi naman sarili ang lupa. Ang masakit sa lahat, hindi siya pinaniwalaan ng ina niya kapag binubugbog siya. Ang isip nito parati sumasagot-sagot siya. Kung gusto raw niyang lumayas ay lumayas na siya at hanapin niya ang kanyang walang kwentang ama. Turkish daw ang ama niyang walang may pagmamalaki kung hindi harapan. Hindi ka na naman umuwi ng maaga kaya ka nasapak. Kung saan ka na naman naglaskwatsa. Kaya ka ganitong oras dumating paggabi na Darius. Nakikita mo ba? Sweeper ako mama, sweeper. Anito pang parang hindi naniniwala sa kapinahid ang mukha niyang may mga dugo pa malamang. Paano ka papasok niyan? Hindi na yan papasok. Dumito na lang yan sa bahay. Itong panganay kong pagtatapusin natin kagad para makakuha ng trabaho sa hinaharap. Magbungkal na lang yan si Darius ng lupa. At pagtapos na si Jordan at Buknoy saka siya mag-aral. Mas maunang gumraduate ang mga yun kasi mas matanda. Sabat ni Balbon sa may likod niya at tumango kagad ang ina niya. Tama, sang-ayon nito kagad. Napapagod din ako sa pagtatrabaho tapos dadating ako nang wala pang makakain. Masama ang loob na tumitig si Darius sa ina. Ibigay mo na lang ako kay Papa. Aniya pero isang batok ang inabot niya bagay na ikinapikit niya ng mariin. Naliw siya at para siyang masusuka pero nakapinid ang mga labi niya. Tumulo na lang ng palihim ang mga luha ni Darius. In his mind, he was screaming for his father's name. He knows that it's Ferret. Dala niya sa kanyang apelido ng ama niya na siya pa raw nagparehistro sa kanya pero tinalikuran lang ng nanay niya dahil construction worker lang. Wala siyang pakialam. Kahit construction worker lang basta hindi sila sasaktan ay masayang masaya na siya. Para sa isang batang tulad niya na nakaranas ng pangbubugbog at walang nagtatanggol, hindi siya nag-aasam ng kahit na anong yaman o luho sa mundo. Bakit sa halip na siya ang ipagluto ay siya pa ang may obligasyong gawin yon?
At kapag hindi niya nagawa ay sapak ang inaabot niya. Sa ama kaya niya ganun din ang sasapitin niya? Ako ang nagpalamon sa inyo ng nanay mo. Ang kapal ng mukha mong banggitin ng ama mong hindi ka malang hinanap. Gago ka talaga. Walang utang na loob. Kung hindi dahil sa akin, baka kalansay ng ina mo ngayon na magkasakit yan ng TB. Pasalamat ka't ginusto ko pa rin kahit nakakadiri na. Inilingan siya ni Mariala na ibig sabihin ay huwag na siyang sumagot pa. Itong pinili na buhay ng ina niya sa kakahanap nito ng lalaking may sinasabi sa buhay. Hindi lang basta bungi ang napili nito kung hindi lalaking tabingi. Yun ang kasabihan na naririnig niya. Pili raw ng pili, ang napili ay bungi. Hindi literal na ganun si Balbon. Malaking lalaki ito sa lugar nila ay ito na ang gwapo. Gwapo siguro noong hindi pa usong mga tao. Isang hawak sa hita ni Darius ang nagpabalik sa kanya sa katinuan. Tumingin siya sa mukha ni Bella na malamang ay kanina pa nakatitig sa kanya. Are you okay? Parang naiiyak ka. Anito sa kanya. Akma na ni Bella ang babawiin ng kamay pero agad ni Darius na hinawakan at hinila niya ang office chair na kinaupuan nito para mas malapit ito sa kanya. Her eyes widened. Hawak niya ito sa kamay at marahan niya yung pinisil. Sabi ni Lilibet, hindi na pinaalam ng tatay niya ang totoong estado nun sa buhay sa nanay niya dahil nalaman daw nun na may iba ng kinakasama si Mariala at halatang mukhang pera ang lalaki. Hindi raw gugustuhin ni Ferret na ang para sa kanya ay mapunta pa sa iba, lalo't ka isa-isang anak daw siya at solo tagapagmana ng bilyong halaga ng perang binili ng hasyenda para matulungan si Harry. Gusto lang daw ni Ferret na kunin siya kaya sila hinabol pero sa kasamaang palad din na aksidente yun at namatay. And Lilibet was an angel. Kahit na walang kanyang ama ay pilit siyang hinahanap ng babae para ibigay sa kanya ang mana. Guminhawa ang kanyang buhay dahil sa mga magulang ni Bella. Sabihin man na utang na loob ang lahat kaya ganito siya kabait sa dalaga ay wala na siyang pakialam dahil nahango siya sa impyernong buhay niya. Napatigil si Darius sa pagpipira-piraso ng kahoy ng panggatong. Nakatingin siya sa isang napakagandang babae na naglalakad sa lubak-lubak nilang daan papasok. Para siyang nakakita ng diwata sa sobrang puti ng babaeng yun, na kahit balot ang katawan ng tela ay hindi maitatago ang ganda. Kasama na ng isang matikas na lalaki, matangkad at mukhang mabait ang mukha. Sa unang tingin ay alam niyang mag-asawa ang dalawa, pero napakabata ng babae sa lalaki. Ang lalaki kay umanggi ang balat, Pilipinong mukha, habang ang babae parang may dugong banyaga. May kasama yun ng mga pulis at isang lalaki may matigas na lalagyan ng mga gamit. Attache case ang tawag doon, alam niya. Nagpahid siya ng noo pero halos napangiwi siya nang tamaan siya ang sugat niya sa mukha. Binato siya ng kahoy ni Boknoy kahapon dahil wala siyang naigib na tubig. Dahil maraming nakapila sa igiban. Sa may pisngi siya tinamaan at pasalamat na lang na hindi sa mata. Napatigil ang magandang babae nang tumingin sa kanya tapos ay parang nahahabag yun ng ngiti. Magandang araw, ani lalaki sa kanya. Ang boses nun ay buo pero napakamalumanay. Magandang araw. Naman niya. Ano pong kailangan nila? Dito ba nakatira si Mariela Santiago? Tanong ulit ng lalaki pero ang babae hindi mapuklat ang titig sa mukha ni Darius na para bang may nakikita ito sa kanya na hindi niya alam kung sino o ano. She warmly smiled at him but he didn't. Hindi siya ngumiti dahil hindi talaga siya palangiti pero magana ang loob niya sa babae. Hindi dahil sa napakaganda nito pero dahil mukha itong napakabait. Nanay ko siya. Bakit po? Ano yan naman? Larry, it's him. It's really him. Look at him. Kamukhang kamukha siya ni Ferret. Ferret? Tila si Darius na buhayan ng loob. Binanggit ng babae ang pangalan ng ama niya pero nagtataka siya kung bakit yun ang sumubsob sa dibdib ng lalaki at tila umiiyak. Bakit siya nagsisibak ng kahoy? Ano yun kaya napayuko siya at natingnan ng sariling mga kamay na paltos ng mga palad dahil sa pagsisibak. Pang-isang linggo nang kanyang sinisibak dahil sa oras na mawala na naman ang gatong, bugbog na naman ang aabutin niya. Ayaw na niya, suko na siya. Swerte lang siguro siyang hindi siya namatay sa bugbog. Gusto na rin niyang lumaki siya para makapaghanap na siya ng sarili niyang buhay. Nagtitiis lang siya para sa nanay niya at wala pa siyang kakayanan. Pero minsan ay napapaisip na rin siya kung tama bang pagtiisan niya kung mismong nanay niya ay hindi naman siya minamahal. He doesn't deserve this. Hindi dapat ganitong buhay niya. Ani pa ng babae. Tahan na, babaguhin na natin yan. Naman ang lalaki. Nasaan ang nanay mo, Utoy? Tanong ng pulis sa kanya. Lumabas po saglit pero babalik din.
May kakausapin lang daw po. Bakit po? Ikaw ba si Darius? Bulalas ng babae at lumapit na sa kanya. Hindi si Darius nakahuma dahil nakatulala siya. Daig pa nitong kumikinang sa sinag ng araw. Ano to? Bakit ka may pasa at may sugat? Sinasaktan ka ba dito? Anitong tila bumalasik ang boses at mga mata. Nadapa po ako. Hindi ito dapa. Eto pa. Anito pa. Sinalat ang gilid ng labi niya kaya napaiwas siya. Pakiramdam ni Darius ay matitetanos ang babae sa dungis niya. Ito ang oras na dapat magsabi ka ng totoo dahil ako ang kaibigan ng tatay mo. Pinapahanap ka niya at hindi ako aalis dito na hindi kita naisasama. May mga papeles ako. Kung hindi ka ibibigay sa akin, ededemanda kong nanay mo. Napatanga siya rito. Sa itsura nito wala silang ilalaban dito. Malaki ka na, makakapili ka na kung kanino mo gustong sumama. Kung sinasaktan ka dito at ganitong nangyayari sa'yo, nagsisibak ng kahoy sa halip na nag-aaral, ipapa-DSWD ko sila, makuha lang kita. Mangiyak-ngiyak ito at parang habag na habag sa kanya. Para itong galit magsalita, may tatag at mataray. Parang wala itong aatrasan na kahit na anong pagsubok man sa buhay. Ganito sana ang nanay niya. Bakit wala ka sa school? Bakit ganito? Hinaklit nitong kamay niya at nakita mga paltos niya. Nagkakanda sugat-sugat at nanunubig na kaya hindi rin nakahuma si Darius. Paano siya tatanggi kung lahat ng ebidensya ay sinagot na ang mga tanong nito sa kanya? Nasaan ang nanay mo? Anito pa sa galit na tono. Ano yan? Tanong ni Balbon nang lumbas yun mula sa may lutuan nila. Bitbit ng mga niyog na kinuha nila sa niyogan. May dala yung mga tuko na iluluto para sa pananghalian. Agad na napatingin ng magandang babae sa ama-amahan niya. Sino kayo? Nasaan si Mariela? Matatag na tanong ng babae kay Balbon. Nakaangat ang mga kilay. Agad na lumapit ang lalaking kasama nito at inakbayan to. Let the cops speak and Attorney Fulgar. Bulong nun sa kamasuyong hinaplos ang mga balikat ng babae. Lumapit ang dalawang pulis at ang sinabing abogado. Ngayon, napagtanto ni Darius na kaya pala yun may dalang briefcase dahil yun ay isang abogado. Totoo sigurong lahat ng sinabi ng babae sa kanya. Totoo na ipinapahanap siya ng tatay niya. Ang tatay niyang lihim niyang tinatawag kapag sinasaktan siya dahil wala siyang sapat na lakas para ipagtanggol ang kanyang sarili. May problema ba? Tanong ni Bella sa kanya. Ngumiti si Darius dito. Kamukhang kamukha ito ni Larry, pero habang tinititigan ito'y kamukha ito ni Lilibet. Ang kutis nito'y nakuha sa inadangan lang ay mas para itong namumulat, mas mukhang may dugong Haponesa. Anong problema? Kanina ka patulala at masungit. Iniisip mo ba ang 4 na milyon? Sus ko, napailing si Darius kagad. What makes you think that it was about that 4 million? Sinabi ko na barya lang yun. Anong iniisip mo? Kulit pa nito sa kanya. May nakita lang ako hindi ko interes na makita. Gusto ko makasiguro kung sila nga. Sinong sila? Kunot noong tanong ni Bella sa kanya pero hindi na siya umimik at inilingan lang ito. Silang mga taong nanakit sa kanya na halos minsan ay ikamatay na niya. At dito na po nagtatapos ang 18 kabanata ng ating kwento at sana'y muli niyo po akong samahan sa mga susunod pang kabanata. Maraming salamat po at ingat po tayong lahat.